Hello mga kakulay! This beautiful story, ito ang kauna-unahang nag-viral sa Kulay TV. And that was almost 3 years ago. Yup, baguhan pa ako noon. OMG! Iba pa ang Tagalog ko. Yung pagbigkas ko, naku Diyos ko, day. Ito yung story na, feeling ko, marunong akong mag-narrate. But, I tried, kinaya ko. Tsaka, happy ako kasi, nag-viral. So, meaning, may nakikinig sa akin. OMG. But anyway, listen to this story. This story natambakan na. Since Holy Week, so pakinggan natin itong napakagandang story. Okay? You will remember this if you listened to me 3 years ago. But, ang ganda nito. So, pakinggan natin. Alright? Okay, here we go! Kapwa mangingisda ang mga magulang ni Tanya. Nasa isla rin sila nakatira. Sa hirap ng ginhawa ay hindi na niya nagawang tapusin ang kanyang kinuhang kurso sa kolehiyo. 3 silang magkapatid, ang panganay na si Ben, sumusunod siya at ang bunsong si Kyle. Nakagraduate bilang pulis ang kanyang kuya Ben at ang kanilang bunso naman ay kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Hinihintay na lamang nila na magkaroon ng sapat na kita upang ipagpatuloy ni Tanya ang kanyang pag-aaral. Nasa loob ng bahay lang si Tanya habang nagluluto ng uulamin sa tanghalian. Ilang oras na lang kasi mula ngayon ay sigurado siyang darating na ang kanyang ama't ina na inabutan na naman ng umaga sa dagat. Nasa ganoong senaryo siya nang bigla niyang mabitawan ang sandok na hawak. Malakas na sigaw ang narinig niya mula sa labas ng kanilang bahay at sigurado siyang boses iyon ng kanyang ina. Tinungo niya agad ang ina sa labas at inalam kung bakit ito nasigaw. "Nay, bakit po ba kayo nasigaw?" tanong ni Tanya sabay nagmano. "Nakapagluto ka na ba ng para sa tanghalian, anak?" "Malapit na pong maluto yun, Nay. Bakit po ba kasi kayo nasigaw?" "Oh, ayan na pala ang tatay mo." Papalapit na ang kanyang tatay sa kinaroroonan niya, ngunit may kasama ito, hindi pamilyar na muka. Maputi din ito kaya nakakasiguro si Tanya na hindi ito isa sa kanilang mga kapitbahay. "Tanya, nagluto ka na ba at baka gutom na itong batang ito?" "Opo, tay. Kunti na lang po at maluluto na yun." "Tara na sa bahay, iho." Nasa loob na sila at hindi pa rin nagsasalita ang binata. Hindi rin nito ginagalaw ang kanyang pagkain. Nakatingin lang si Tanya sa binata hanggang sa magsalita ito. "What is this?" tanong ng binata. "Ginataang tilapia with love." Sagot naman ni Tanya. "Kumain ka na dyan, iho, at baka nagugutom ka na. Ilang araw ka na sigurong palutang-lutang sa dagat, ano? Mabuti na lang at nagawi kami ni Mrs. doon. Madalang lang kasi ang mga mangingisda pumunta doon," sabi naman ng ama ni Tanya. "Teka tay, nakita niyo siya na palutang-lutang sa dagat?" "Oo anak, akala nga namin ay wala ng buhay ito. Mabuti at nakita namin agad." Ano na pong plano niyo ngayon? Kailan niyo po ba siya iuuwi?" "Yun nga ang problema anak wala siyang matandaan. Kahit pangalan nga niya ay hindi niya alam." Agad na binalikan ng tingin ni Tanya ang binata na nooy nag-uumpisa ng kumain. "Wala ka ba talagang matandaan?" tanong niya dito. "I can't remember anything." "Hindi naman sa ayaw kita dito ha, pero baka kasi may pamilya ka Pwede ka naman naming ihatid kasi may bangka naman si tatay." "Tanya, tumigal ka nga," awat ng kanyang ama. "Tay, paano kung may pamilya to o may atraso to sa kanila? Maladamay tayo. Pwede naman kasi nating i-report na lang para may kumukuhang kakilala."
Huwag mo ngang sabihin sa harap niya yan. It's okay po. She has no idea. Baka nga po may pamilya akong naiwan. Kailan mo ba balak lumuwas, iho? Pwede po ba ngayong gabi? Tumango lamang ang tatay ni Tanya na may halong pag-alala sa mukha. Gabi na at inaayos na ng tatay at nanay ni Tanya ang bangka. Ngunit malakas pa rin ang ulan, dahilan upang lumabas ang malalaking alon sa dagat, kaya nagpasya na ang kanyang tatay na ipagpaliban na muna nila ang pag-alis. Oh, ito iho, damit yan ng panganay kong si Ben. Nasa Maynila kasi siya ngayon at nagtatrabaho. Yan na muna ang suot mo. Salamat po. Nanay Fe na lang ang itawag mo sa akin. Lahat ng tao sa islang ito, nanay ang tawag sa akin. Nakangiti nitong Saad. Sige na't maiwan na muna kita dyan ha, at aasikasuhin ko muna ang bunso ko. Sige po, salamat po ulit. Umuulan pa rin ng malakas at dahil walang magawa ay naisipan ni Tanya na turuan na lamang ang bunsong kapatid na si Kyle sa kanyang takdang aralin. Binuksan niya agad ang pinto ng kwarto at bumunga doon ang nakahubad na katawan ng binata sa may ibabawng parte. Napasigaw naman sa gulat si Tanya sa nakita at pati ang binata ay lumaki ang mata. Agad namang tinungo ng kanyang ina ang kwarto. Ano bang nangyayari? Aatakihin ako sa puso sa sigaw mo, Tanya. Kasi nay, ito kasi anong ginagawa mo sa kwarto ng kuya ko? Tsaka, nasan si Kyle? Ano ka ba, Tanya? Nasa kwarto namin si Kyle at doon na muna siya matutulog. At dito na pansamantalang matutulog ang bisita natin habang hindi pa nakakauwi ang kuya Ben mo. Pagpapaliwanag ng kanyang ina. Sa susunod, ilak mo ang pinto ng kwarto. Makasalanan na tuloy ang mata ko dahil dyan sa abs mo. Mangumpisal ka na lang mamaya. Sabihin mo nakakita ka ng abs. Biro ng kanyang ina na sinabayan pa ng malakas na tawa. Pati ang binata ay napatawa na rin. Huwag niyo nga akong pagtawanan. At ikaw lalaki o kung ano man ang pangalan mo, isuot mo na yang damit mo at maiimpatso ka niyan. Pagtataray niya dito habang paalis. Pagpasensyahan mo na yang anak ko, iyo ha. Ngayon pa kasi yan nakakita ng gwapo. Natatawang biro ni Nanay Fe. Ano nga palang ipapangalan namin sa iyo habang nandito ka? Wala rin po akong idea Sige na't magpahinga ka na dyan at bukas na natin iisipin ang pangalan mo. Nasa may balkonahe na gawa sa kawayan nakaupo si Tanya. Nakapikit lamang siya at pinapakinggan ang hampas ng alon sa labas. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa lupa, iyon lang ang nagpapakumpleto ng gabi niya. Nagulat naman siya nang biglang may tumabi sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at napatantong ang binata pala ang nandoon na nooy nakangiti habang nakapikit. Anong ginagawa mo? Kapiingyo, baka sakaling maalala ko kung saan ako galing. Wala ka ba talagang naalala? Wala talaga, kahit isang detalye sa buhay ko ay hindi ko alam. Nagpapasalamat din ako sa mga magulang mo kasi nakita nila ako. Kung hindi ay baka hindi ko na alam kung ano ba ang nangyayari sa akin ngayon. Ang hirap naman yung kalagayan mo. Para kang bata na nabuhay sa maling katawan. Walang ka-idea kung saan galing. Ano nga pala ang itatawag ko sa iyo? Salita lang ng salita si Tanya, ngunit hindi na tumutugon ang binata. Nilingin niya ito at nalamang nakatulog na pala ito sa kanyang tabi habang ang kanyang ulo ay nakapatong sa balikat ng dalaga. Ang gwapo naman ng estrangherong ito. Sige, tatawagin na lang kitang Tim. Nakangiti na bulong ni Tanya sa binata na nooy natutulog sa kanyang balikat. Kinabukasan ay maagang nagising si Tanya upang ipagluto ng agahan ang bunsong kapatid na si Kyle. Ihahatid niya rin ito sa paaralan sapagkat madaling araw pa lang ay maaga nang pumalaot ang kanyang mga magulang.
Gising na si Kyle at tapos na itong maghilamos. Kakain na lang muna ito saka magbibihis ng uniforme. Good morning, Kyle. Kain ka na dyan at iayos ko na ang mga gamit mo at gagayak na tayo. Good morning, nakangiting bati ni Tim. Good morning, Tim. O diba? Tim? Oo, simula ngayon Tim na muna ang pangalan mo habang wala ka pang naalala. Salamat. Kumain ka na rin dyan at inaayos ko pa ang mga gamit ni Kyle at ihahatid ko siya sa paralan ngayon. Malapit lang ba yan dito o sasakay pa ng bangka? Oo, malapit lang. May elementary at high school dito. College lang ang wala. Kaya kapag nag-aral ka ng college, kailangan mo talagang sumakay ng bangka. Pwede ba akong sumama? Maghatid kay Kyle? Oo, kung maaari. Kuya, sumama ka para makita ng mga tao na may boyfriend si ate. Kinukot siya na kasi siyang matatandang dalaga daw dahil hindi pa rin nagkaka-boyfriend. Sabat naman ni Kyle at agad tinakpan ni Tanya ang bibig nito. Pasensya ka na dito sa kapatid ko Masyadong matabil ang dila. Kung ano-ano na lang ang sinasabi. Bakit ate? Totoo naman Tumigil ka nga dyan. Mag-focus ka sa pagkain mo at baka malate ka na. Nang matapos kumain ay gumayak na sila. Naglakad lang sila patungong paaralan dahil malapit lang naman iyon sa kanilang bahay. Nakakailang hakbang pa lamang sila pero naiilang na si Tanya. Halos lahat kasi ng taong madadaanan nila ay sa kanila lamang nakatitig. Ang mga dalaga naman sa islang iyon ay titig na titig kay Tim. Bilisan na natin ang paglalakad at naiilang na ako. Why? Nakatingin kasi sila sa atin. Hindi ako komportable, hindi kasi ako sanay. Let them gossip. Hindi naman sila ang may-ari ng buong isla. Kung titigan kanila, titigan mo din. Dumating na sila sa paaralan kung saan nag-aaral si Kyle. Hinintay na muna nilang dumating ang guro bago sila tuluyang umalis. Naglalakad pa rin sila pauwi at ang mga mata pa rin ng mga tao doon ay nasa kanila pa rin. Hinawakan naman agad ni Tim ang kamay ng dalaga dahilan upang magulat ito. Anong ginagawa mo? Para hindi na sila tumitig sa atin. Nakarating na sila, ngunit dumaritso na muna sila sa dalampasigan. Nakaupo lang sila sa may buhangin habang pinagmamasdan ang dagat. Hindi na nakatiis si Tim at bigla itong tumayo at naghubad ng damit pang itaas. Nagulat naman si Tanya at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ano ba? Huwag kang hubad ng hubad. Nadadagdagan ang kasalanan ko araw-araw. Pagtataray nito. Ngunit imbis na makinig si Tim dito ay nilapit niya lang ang kanyang mukha sa dalaga at ngumiti. Bigla namang nahiya si Tanya kaya iniwas niya ang tingin sa binata. Let's go, ligo tayo. Ayoko, wala pa akong mood maligo. Ikaw lang. Teka, marunong ka bang lumangoy? We'll see. Nakangiti nitong sambit habang patakbong tinungo ang karagatan. Baka hindi ka marunong Pag malunod ka, hindi kita sasagipin. Sigaw ni Tanya sa binata. Ngunit isang matamis na ngiti lamang ang itinugo nito. Pinagmamasdan niya lang ang binata sa di kalayuan para itong batang pinayagan lumabas ng mga magulang. Humiga si Tanya sa buhangin at bahagyang ipinikit ng kaunti ang mga mata. Sa ganoong paraan ay nakakalma siya at kumagaan ang kanyang loob. Mga ilang minuto pa siya sa ganoong posisyon nang silipin niya ulit si Tim. Ngunit hindi niya ito makita. Tanging ang mga hampas ng alon lang ang kanyang nakikita. Kinakabahan siya sa naiisip, kaagad siyang tumayo. Hinubad ang pangitaas na damit at sinuong ang hampas ng alon. Sumisid na ang dalaga sa ilalim, ngunit hindi niya makita ang binata. Hanggang sa mapansin niya si Tim sa di kalayuan na palutang-lutang. Kinakabahan man ay agad siyang lumangoy papunta dito.
Agad niyang hinawakan si Tim at lumangoy pabalik sa may buhanginan nang bigla itong tumawa. Tim! Biro lang, ito naman. Natatawa pa rin ito. Buwisit ka talaga, buwisit. Sabay hampas ng dalaga sa kanya. Sinubukan ko lang ang sinabi mo na hindi mo ako sasagipin kapag nalunod ako. May sira ka ba sa ulo? Baka hindi lang amnesia ang meron ka, ha? Baka may sira ka rin sa ulo. Hindi nakakatuwang biro yan, Tim. Galit na sambit ni Tanya habang lumangoy pabalik. Hey, sorry. Nang makarating sila sa may buhanginan ay agad na hinabol ni Tim ang galit na si Tanya. Hey, sorry na. Biro lang naman eh. Huwag ka kasing magbibiro ng ganun, Tim. Hindi talaga nakakatuwa. Huwag ka kasing bumitaw ng mga salita lalo pat hindi mo naman pala paninindigan. So gusto mong panindigan ko talaga ang sinasabi kong hindi kita ililigtas pag nalunod ka? Sige, bumalik ka doon. Pagtataray nito. Tumatawa lang si Tim dahilan upang magalit si Tanya ng husto. Tawa-tawa ka pa dyan? Akala mo siguro nagbibiro ako. Sorry na nga. Ang cute mo kasi kapag nagtataray ka, mas lalo kang gumaganda. Nakangiting saad nito, bagay na ikinatahimik ni Tanya. Oh, natahimik ka dyan. Hindi ka ba naniniwalang maganda ka? Hindi, kasi sinungaling yan. If I say you're gorgeous, gorgeous ka talaga. Hindi ako nagsisunungaling, lalo pat hindi lang naman ako ang nakakita sa kagandahan mo. Nakangiting wika nito habang papasok sa bahay. Nagbibihis na ng damit si Tim nang may maalala siya ng kaunti sa kanyang isip. Isang babae at isang lubong kulay pula. Hindi niya masyadong matandaan ang mukha ng babae, ngunit sigurado siyang kung sino man iyon ay importante iyon sa kanya. Lumabas na siya ng silid at nadatnang nagluluto ng ulam si Tanya. Ang bango ano ba yang niluluto mo? Tinulang manok, baka kasi dumating ng maaga sina nanay at tatay. Kailangan nilang makahigop ng sabaw. Swerte naman ng mapapangasawa mo. Bakit naman? Magaling ka nang magluto, maganda ka pa. Parang hindi lang alaala ang nawala sa'yo eh, parang ang paningin din. Tumawa lamang si Tim sa sinabi ni Tanya. Agad namang kumuha si Tim ng isa pang sandok at akmang titikman ang niluluto ng dalaga. Ngunit sa kasamaang palad ay natapunan ng sabaw ang kamay ni Tanya. Dali-dali namang kinuha ni Tim ang kamay ni Tanya at hinipan nito. Nakatitig lang si Tanya habang hinihipan ni Tim ang kanyang kamay. Hindi naman masyadong masakit. Ngunit hindi niya alam bakit niya hinayaang gawin iyon ng binata. Agad naman silang napabitaw sa isa't isa nang dumating ang kanyang mga magulang na titig lamang sa kanilang dalawa. May nangyari ba dito? Tanong ng kanyang ama. Tay, wala po. Tinulungan lang po ako ni Tim na magluto. Ganon ba? O sige na't ililipat na muna namin ng nanay mo ang mga isda. Ako na po. Alok ng binata. Sigurado ka? O siya, sige, tara. Naiwan si Tanya kasama ang kanyang ina na kasalukuyang napakamot sa kanyang ulo. Tanya, Nay? Kung pwede ay iwasan mong mahulog sa binatang yun. Hindi natin alam kung saan siya galing. Baka may pamilya yan sa syudad. Ang dahilan nga kung paano siya napunta sa dagat ay wala tayong idea. Kung may namumuo ka ng pagtingin kay Tim, ay mas mabuti pang itigil mo na. Masasaktan ka lang. Nay, bago ko lang po nakilala ang tao. Hindi po ako basta-basta nahuhulog. Tsaka, alam kong hindi ang kagaya ko ang mga tipo ni Tim. Nagpapaalala lang naman ako, anak. Hindi naman kita pinagbabawalan na magmahal. Pero sa isang kagaya niyang walang idea sa sarili niyang pagkatao, ay huwag na. Pagkasabi nooy, agad na umalis ang kanyang ina. Huminga na lamang ng malalim si Tanya at saka nagpatuloy sa kanyang ginagawa.
2 linggo na si Tim sa islang iyon at unti-unti na ring pumabalik ang kanyang mga alaala. Malabo pa man ang mga mukha sa kanyang memorya, ngunit unti-unti na niya itong nakukunika. Nasa dalampasigan lang siya at may malalim na iniisip nang biglang mapatingin siya sa di kalayuan. Nakita niya si Tanya na nagpapaahon na sa pagkakaligo at nakasuot lamang ito ng two-piece. Kitang-kita ang magandang korba ng katawan ng dalaga. Hindi naalis ang kanyang mga mata dito at sinundan niya pa ito ng tingin habang napapangiti. Pabalik na si Tanya sa bahay galing sa halos 1 oras na pagbababad sa dagat. Malapit na siya sa kanila nang mapansin niyang parang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Tim na nakangiti lang habang nakatitig sa kanya. Agad niyang naalala ang kanyang suot, kaya nagmabadali itong tumakbo patungong loob dahilan ng pagkatapilok nito. Halos hindi siya makatayo sa sakit ng kanyang paa. Dali-dali namang nagtungo si Tim sa kinaroroonan ni Tanya. "Are you okay? Mukha ba akong okay? Kaya mo bang tumayo mag-isa?" "Hindi ko kaya, ang sakit. Buhatin na kita." "Wag. So kaya mo ngang tumayo mag-isa?" "Hindi, gagapang na lang ako papuntang bahay." Napatawa na lang ng bahagya si Tim at saka biglang binuhat si Tanya. "Ano ba? Sinabi ko bang buhatin mo ko?" "Well, wala kang ibang choice. It's either bubuhatin kita or dito ka sa likod ko. Huwag ka nang mag-inarte dyan. At saka, huwag mo nang suotin yang suot mo ngayon ha. Makasalanan na tuloy ang mga mata ko." Pang-aasar ni Tim dito. Pagkapasok sa bahay ay agad na minasahin ni Tim ang paa ng dalaga. "Bakit ka naman kasi tumakbo?" Hindi ako komportableng nakikita mo akong ganito ang suot ko eh." "So, sa iba komportable ka? Ang dami mong kasabay na lalaki doon naliligo, tapos sa akin ka lang hindi magiging komportable? Anong kasama? Ang layo-layo namin. Nasa malayo rin naman ako ah." Hindi na umimik si Tanya at nakatitig pa rin siya sa mukha ng binata. Gwapong-gwapo talaga ito kahit ganoong ang gulo lang. Napatingin siya sa ginagawang pagmamasahe ng binata sa paa niya. Sinisigurado talaga nitong hindi masaktan ang dalaga. Ilang araw ding naging katulong ni Tanya si Tim sa mga gawaing bahay sapagkat hindi pa masyadong magaling ang kanyang pilay. Si Tim na rin ang tagahatod at sundo ng kanyang bunsong kapatid na si Kyle. Napapangiti na lamang sa sulok ang dalaga dahil dinaig pa siya ni Tim sa pagiging maasikaso. Umaga na nang umuwi ang nanay at tatay ni Tanya. Inaapoy ng lagnat ang kanyang ama dahilan upang hindi sila makakabinta ngayong araw. "Sayang naman at hindi natin maibibinta ang mga nakuha nating isda. Pero sige lang, ang importante ay magpapagaling ka muna dyan," sabi ng kanyang ina sa kanyang ama. "Ako na lang po ang magtitinda," alok ni Tim. "Iho, magpapahinga ka na lang dyan. Malaki na ang naitulong mo dito sa bahay." "I insist po, at saka gusto ko rin pong subukan kung magaling po ba akong tindiro," nakangiting wika nito. "Tim, kung magpupumilit ka ay sasama na rin ako." No need Tanya. Hindi pa magaling yang paa mo. Pagalingin mo muna yan." Hindi naman din kita hayaang magtungo doon na mag-isa. Dagat ang tatawirin mo. Hindi rin naman ako makakampante kapag ikaw lang. Hindi mo alam ang kalakaran." "Sige, pero make sure hindi na masyadong masakit yang paa mo ha. Huwag makulit." "Oo nga, tsaka nandoon ka naman Alam kong safe ako." Palipat-lipat lang ang tingin ng nanay ni Tanya. Tela, nahahalata nito ang pag-asal ng dalaga, ngunit winalang bahala niya na lamang ito. "Sigurado kayong dalawa? Sige, ilipat nyo na muna ang mga isda sa balde na dadalhin nyo." Nagtungo naman sila agad at sinimulan ang paglilipat.
Nahawakan naman ni Tim ang kamay ni Tanya nang hindi sinasadya dahilan upang magkatitigan ang dalawa. Ilang minuto din sila sa ganoong posisyon at pabilis ng pabilis ang pagtibok ng kanilang mga puso. Bumalik sila sa ulirat nang marinig nila ang boses ng nanay ni Tanya. "Kumayak na kayo." Nagtawanan lamang sila na parabang naiintindihan nila pareho ang pinapahiwatig ng kanilang puso kahit ni isa sa kanila ay hindi nagsalita. Nakagayak na sila. Habang tanaw-tanaw ni Tim ang karagatan ay ang biglang pagbalik ng kanyang mga alaala. Siya pala si Charlie Villapuente, isang sikat na modelo at anak mayaman. May nobya ito na nagngangalang Alexis na lagi niyang binibigyan ng pulang lubo na nangangahulugan na tapat ang kanyang pagmamahal sa babae. Ngunit noong nalaman niyang nagtaksil ito at nabuntis ng ibang lalaki, ay nagtangkang magpakamatay si Charlie sa pamamagitan ng paglunod sa sarili sa dagat. Bumalik siya sa westo nang mapagtantong nasa harapan na niya si Tanya at nakapamewang ito habang titig na titig sa kanya. "Ayos ka lang ba? Bumaba ka na dyan at nandito na tayo." Nilingon na muna ng binata ang paligid. Nagdadalawang isip siya tumayo dahil maraming tao ang nandoon at baka makilala siya. Ngunit nakataas kilay na si Tanya habang nakatingin sa kanya. "Tim, ano ba?" Nakatitig lang ang binata kay Tanya habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi iyon ang kanyang pangalan. Dahil sa galit ay pinilit na kunin ni Tanya ang balde at dahan-dahan itong inilalagay sa kalsada. "Tanya, wait! Ako na. Let me do it. Akala ko po kasi ay wala na po kayong balak bumaba dyan. Sige na, anong oras na?" Tinakpan na lamang ng binata ang kanyang ibabang bahagi ng mukha at nagpatuloy sa paglalakad. Nasa kalagitnaan na sila ng pagtitinda nang may kumuha sa atensyon ni Tim, ang kanyang ina na si Doña Rhoda. Nakatitig lang si Tim dito na nooy nagbibigay ng larawan ng binata sa bawat tao. Namayat na rin ito at halatang hindi natutulog dahil sa itim nitong mga eye bags. Naawa si Tim sa ina at gusto na niya itong lapitan. Ngunit paano si Tanya, ang mga magulang ni Tanya? Hindi pa man natatapos ang araw, ngunit naubos na ang kanilang paninda, kaya agad naman silang umuwi at bumalik sa isla. Tahimik lang si Tim buong biyahe hanggang sa makarating sila. Kinagabihan, kinatok niya ang silid ng nanay at tatay ni Tanya at kinausap niya ito. "Oh, mabuti naman na may natatandaan ka, Tim. Charlie pala. Pasensya na at nasanay na kami na tawagin kang Tim. Halos 1 buwan ka rin na malagi dito sa isla." "Maraming salamat po sa pagligtas niyo sa buhay ko. Kung hindi dahil sa inyo ay siguro nasa ilalim ng lupa na ako ngayon. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito." "Walang anuman, iho. Basta huwag mo kaming kakalimutan. May pamilya ka din dito sa isla." "Opo, at kung mag-cross man po ang mga landas natin ulit, ay labis ko pong ikakatuwa." "Sigurado ka bang gagaya ka na? Madilim na at delikado." "Mamaya na po akong madaling araw." "O sige, iho, matulog ka na muna sa kwarto." Lumabas na ang binata, ngunit sa gulat niya'y nandoon pala si Tanya at nakikinig. Tinitigan niya lang ang dalaga na nooy gusto nang maiyak. Tumakbo si Tanya papuntang labas at sinundan naman ito agad ni Charlie o kilala nilang Tim. "Tanya, huwag dyan. Lumalim na ang gabi, delikado na." "So, wala ka nga balak sabihin sa akin na nakakaalala ka na pala? At plano mo pang umalis nang hindi ko nalalaman?" "I'm so sorry, Tanya, pero I recently feel na hindi mo kailangan malaman pa." "At bakit hindi, Tim? Ay, oo nga pala, Charlie ang pangalan mo. Bakit hindi ko pwedeng malaman, Charlie?" "Please, let's go back. Gabing-gabi na." "Hindi,
Dito lang ako hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang dahilan. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lahat? Dahil nahihirapan ako sa desisyon ko, Tanya. And siguro kapag hindi ko ipalam sa iyo ay hindi masyadong mahirap. Sa tingin mo ba, hindi rin ako mahihirapang tanggapin na pagising ko wala ka na? Na nakaalis ka na nang hindi man lang nagpapaalam? Ang selfish mo, ang selfish ng desisyon mo. Please Tanya, wag mo akong pahirapang magdesisyon. At nahihirapan ka pa sa lagay na yan? Nakapagdesisyon ka na, diba? Then go, umalis ka. Tanya, wait. Umalis ka na at umalis ka na rin sa buhay ko. Niyakap naman agad ni Charlie si Tanya mula sa likod habang patuloy pa rin sa pag-iyak si Tanya. Huwag ka namang ganyan, oh. Aalis na ako at ayaw kong magalit ka sa akin. Anong ini-expect mo? Matuwa ako? Magtatalon ako sa tuwa? Pues mali ka. Kung nahihirapan ka, mas nahihirapan ako. Ikaw, pag nakauwi ka na, may bagong ganap ang darating sa buhay mo. Eh ako, eto, napag-iwanan. Don't do this to me, Tanya. Ang hirap-hirap magdesisyon between two people na mahal mo. Ano? Mahal kita, Tanya. Sa mahigit 1 buwan ko dito, sa'yo na umikot ang mundo ko. Nahulog ako sa'yo kahit hindi ko naman intensyon. And I guess maybe ganun kadali kasi you're deserving to be loved. And maybe sa past ko, kaya ako nagtangkang magpaanod na lang sa alon ng dagat ay dahil takot ako. Takot akong harapin ang next days ko without Alexis. Akala ko nawala na ang takot ko, pero hindi pala. Now I think I am still afraid. Afraid of saying goodbye to the one I love. That's why it's hard for me to choose. Umalis ka na. Kung nahihirapan ka, isipin mo na lang na hindi ko alam ang lahat. Malaya ka nang umalis. At kasabay ng pag-alis mo ay ang tuluyan kong pagbura sa pangalan mo dito sa buhay ko. Hindi na pinakinggan ni Tanya ang mga sasabihin pa ng binata. Para sa kanya ay napakasakit ng ginawa nito. Hindi niya alam kung bakit apektado siya sa desisyon ng binata. Ngunit alam niya na hindi na magiging tulad ng dati ang buhay niya. Madaling araw na, ngunit hindi pa rin nakaramdam ng antok si Tanya. Nakatitig lang siya sa kisame ng kanyang silid at rinig na rinig niya ang pag-aasikaso ng kanyang ina kay Charlie. Siguro ay gagayak na ito. Nang wala na siyang marinig na boses, ay dali-dali niyang binuksan ang pintuan at sumilip sa labas. Dooy nakita niya ang mga ngiti ng binata habang nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Umiyak na lamang siya sa sulok habang pinagmamasdan ang patuloy na paglayo ng bangkang sinasakyan ng binata. Nasa ganoon siyang porma nang pumasok ang kanyang nanay at tatay. Tanya, pagyakap ng kanyang ina sa kanya na telabay alam nito ang naramdaman niya. Diba sinabi ko sa iyo na huwag kang mahulog sa kanya? Tingnan mo nga iyang sarili mo ngayon. Matagal na naming nakakalata kahit noong una pa lang. Kaya pinagsabihan na kita, diba? Dahil alam ko ang magiging resulta niyan. Nay, kung ako lang po ang masusunod ay nilabanan ko na po ang nararamdaman ko. Ngunit mahirap po eh. Sa tuwing nilalabanan ko, nagiging malalim. Malayo ang buhay niya sa atin, anak. Magkaiba tayo ng mundo. Pero kung kayo talaga, ibibigay yan ng Panginoon. Minsan kasi, binibigyan niya ng pasakit ang tao upang magsilbing karanasan nila. Muling yakap nito sa dalaga. Nakarating na si Charlie sa kanyang paruroonan. Agad siyang nagtungo sa may pinakamalapit na bus station at sumakay papunta sa bahay nila. Nilagyan kasi ng tatay ni Tanya ang kanyang bulsa ng pera, kaya buong puso niya itong tinanggap. Nasa bus na siya at nakatingin lamang ito sa labas.
Iniisip niya pa rin ang naging ganap sa pag-uusap nila ni Tanya kagabi. Hindi niya lubos maisip na nakaya niyang iwan ang dalaga sa ganoong sitwasyon. Mahal niya ang dalaga, ngunit kailangan niya munang harapin ang buhay niya at pagalingin ang kanyang mga sugat na mula sa nakaraan. Mahigpit 1 oras at kalahati nang makarating si Charlie sa kanilang bahay. Naiyak siya sa tuwa sapagkat nasilayan na niya itong muli. Pinunasan niya muna ang kanyang luha nang mapansing papalabas ng bahay ang kotse nila. Hinarang niya agad ito. "Charlie!" Gulat na sambit ni Doña Rhoda. "Ma'am!" "Goodness, Charlie! Saan ka ba nanggaling at napaano ka ng 1 buwan? Halos mamatay na ako sa pag-alala sa iyo." Wika ng ina habang umiiyak at nakayakap sa ina. "I'm sorry, Mom. I got carried away and almost took my life because of Alexis. Mabuti na lamang at may sumagip sa akin out of nowhere." "Sino ba sila para mapagsalamatan ko ng personal for saving you?" Pumasok na muna sila sa loob at dooy pinagpahinga na muna ni Charlie ang kanyang sarili. Naghanda naman ng kaunting salusalo ang kanyang pamilya sa pagdating nito. Ilang araw na ang nakakalipas at balik trabaho na naman ang binata. May mga interviews muna kung saan siya galing, ano ang nangyari sa kanya at kung sino ang pamilyang nagligtas sa buhay niya. 1 buwan na mahigit at unti-unti nang nalilimutan ni Tanya ang pangyayari. Minsan ay lumuluwas siya't siya na ang nagtitinda ng isda at nagbabasakaling makita niya ang binata doon. Ngunit bigo siya, kaya imbis na itigil ang kulay ng buhay ay nagpatuloy ito. Naglilipat siya ng mga isda sa balde nang mapansin niyang may paparating na bangka patungo sa kinaroroonan niya. Akma na sana siyang aalis nang magsalita ito. "Excuse me, miss, pwede po bang magtanong?" Nilingon niya ang nagsasalita at napagtantong matanda na pala ito, ngunit mayaman ang dating. "Magandang araw po, ma'am. Ano po yun? Saan po ba nakatira si Tanya Cruz at ang mga magulang nito?" "Ako po si Tanya Cruz, ma'am." "So you are Tanya. Nasaan ba ang mga magulang mo?" "Nasa bahay po. Tara po, ma'am, at sasamahan kita." Inalalaya naman ni Tanya ang matanda at ang kanyang personal na bantay ay nakasunod lamang sa kanila. Pumasok na sila sa bahay at gulat na gulat ang mga magulang nito. Walang idea kung sino at kung ano ang pakay ng matanda. Iniwan naman niya ito sa loob at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. "Magandang araw po, ma'am. Ano po bang maipaglilingkod naming mag-asawa sa inyo? Maupo po kayo. Nandito ako upang magpasalamat ng personal sa inyo sa pagligtas ninyo sa anak ko." "Si Tempo? Ay, Charlie. Oo, nasabi niya kasi na kayo daw ang nagligtas at kumupkop sa kanya hanggang sa maalala niya ang kanyang katauhan." "Wala pong anuman yun, ma'am. Kung sino ba naman po ang makakita sa ganoong kalagayan ni Charlie ay ililigtas din po nila ito. Sana ay tanggapin ninyo ang kaunting handog na alay ko." Sabay abot sa sobre na may laman na pera. "Ma'am, hindi po namin matatanggap yan. Okay na po sa amin na nakapagpasalamat kayo sa amin kahit hindi po namin hinihingi. Hindi rin ako papayag na wala akong maibigay na tulong sa pamilya mo. Kung hindi ninyo tatanggapin ang pera, ay sabihin ninyo kung ano ang pwede kong maitulong sa inyo." Agad namang naisip ng mga magulang ni Tanya ang pag-aaral nito. Tinawag nila ang dalaga na nooy abala pa rin sa paglilipat ng mga isda sa balde. "Anak, siya si Doña Rhoda at tutulungan ka niyang makapagtapos ng pag-aaral mo." Magkahalong gulat at saya ang naramdaman ni Tanya ng mga oras na iyon. Saya dahil makakapag-aral na siyang muli. Ngunit ang isipin na ang babaeng nag-alok ng tulong sa kanya ay ang ina ng lalaking minahal niya. "Aalis na ako at mukhang uulan pa.
Tanya, lumuwas ka na lang bukas ha at ipapasundo na lang kita sa driver ko. Maraming salamat po, ma'am. Tatanawin ko po talaga itong isang malaking utang na loob. Oh, wag mo nang banggitin yan, iha. Tinulungan niyo ang anak ko. Ngayon ako naman ang tutulong sa inyo. Nagpasalamat muna sila sa isa't isa at inhatid si Doña Rhoda sa sakayan. Ayos ka lang ba, anak? Hindi ko lang po kasi alam kung ano ang magiging reaksyon ko kapag nakita ko ulit si Charlie. Basta ang isipin mo, makakapagtapos ka. Kung ano man ang makikita mo pagkapasok mo sa mundo niya, huwag na huwag kang magpapaapekto. Naintindihan mo ba ako, anak? Opo, Nay. Tanghali na nang magising si Charlie. Wala siyang schedule ngayon, kaya hindi na lang muna siya aalis ng bahay. Paglabas niya sa kanyang kwarto, ay agad siyang nagtungo sa kusina at hinanap si Doña Rhoda na nooy papasok pa lang sa mansyon. Ma'am, where have you been? Ang aga niyo naman pong umalis. Nagtungo ako sa Pamilya Cruz. Mag-isa? No, kasama ko si Leo, ang personal kong tagabantay. Naisip mo pa talagang nagpunta ako mag-isa? Matanda na ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ma'am? Wala po akong schedule ngayon. Gusto ko rin pong sanang sumama eh. Anak, natutulog ka pa pag alis ko. And I'm sure pagod ka rin. Kaya naisip ko na rin na ako na lang ang gagayak. Total usapang magulang sa magulang naman ito. Kumusta po sila, ma? Sa nakikita ko ay maayos naman sila at mababait. Inabutan ko ng kaunting tulong ngunit hindi nila tinanggap. Ayaw ko namang umalis na lang ako nang walang nagagawa sa pamilya nila. Kaya pag-aaralin ko na lang ang anak nila. Sino pong anak, ma'am? Si Tanya po ba? Oo, siya nga. Napakagandang bata, matangkad din. Kung hindi pa siya alagang isla, ay siguro nagmodelo na rin yun. Bumilis ang pintig ng puso ni Charlie sa narinig. Saan po siya mag-aaral, ma'am? Dito po ba? Ang dami mo naman yatang tanong kay Tanya. Anyway, yes, dito siya mag-aaral. At huwag mong kakalimutan na sabihin kay Manang Feli na ipalinis ang kwarto sa itaas at doon ang magiging kwarto ng dalaga. Bukas ay ipapasundo ko siya. Ako na po ang maglilinis, ma'am. Are you alright, Charlie? What is happening to you? Narinig mo lang ang pangalan ni Tanya ay para ka nang mababaliw dyan. I'm just so excited to see her, ma'am. Bakit? Sino ba siya sa buhay mo? She's special, ma'am. Nakangiting wika nito. Whatever, Charlie. Just make sure na hindi ka na naman masasaktan dyan. Ma'am, go to your room and rest. Ako na po ang maglilinis sa room ni Tanya. Nako, hindi ko alam kung tinutulungan mo lang na mabawasan ang gawain ni Manang Feli o sadyang pinibigyan mo lang ng special service ang bisita natin bukas. Ma'am, just go to your room na, okay? Salamat, ma'am. Love you. Ay nako, ikaw bahala. Magpapahinga na muna ako ha. Love you too, son. Matinding excitement ang naramdaman ni Charlie sa mga oras na iyon. Kung pwede lang ay hindi na niya ipagpapabukas ang pagdating ng dalaga. Gusto niya man itong sunduin ng personal bukas, ngunit may schedule siya. Sinimulan na niya ang paglilinis, hindi man siya sanay dito, ngunit para sa dalaga ay gagawin niya. Kinabukasan, hinanda na ng dalaga ang kanyang mga gamit para sa kanyang pag-alis. Namimiss niya ang kabuuan ng isla, lalong-lalo na ang pamilya niya. Kyle, magpapakabait ka ha, huwag pasaway. Ate, magtatagal ka ba dun? Hindi naman masyado. Babalik agad si ate kapag natapos ko na ang natitirang 1 taon ko sa kolehiyo ha. Saglit lang yun. Nay, tay, aalis na po ako. Mag-iingat ka doon. Lagi mong tatandaan ang mga bilin ko ha. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Nagmano muna si Tanya sa kanyang ina at humalik sa kanyang kapatid at saka tuluyan ng gumayak kasama ang kanyang tatay. Nalulungkot niyang pinagmamasdan ang ina at kapatid na nooy medyo malayo na sa kanya.
Hindi niya mapigilang maiyak ng mga oras na iyon sapagkat medyo matagal siyang mawawalay sa pamilya. Nakarating na sila at nagpaalam na siya sa kanyang tatay na noy hindi rin mapigilan ang luha na tumulo. Niyakap na niya muna ito saka tuluyang sumakay sa sasakyang sumundo sa kanya. Tahimik lang siya habang nakatingin sa labas. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa kalagitnaan ng biyahe. Nagising siya nang tapikin siya ng driver. "Nandito na po tayo, ma'am." "Salamat, Manong." Paglabas ni Tanya sa sasakyan ay agad siyang niyakap ni Doña Roda. "Manang Feli, ihatid mo muna to si Tanya sa kwarto niya." "Opo, ma'am. Tara, Ma'am Tanya." "Iha, magpapahinga ka muna sa kwarto mo, ha? Mamaya ipapatawag kita kay Manang para tanghalian." "Salamat, Doña Roda." "Call me Tita Roda, okay? Cut the word Doña." "Sige po, salamat." Nagpalinga-linga na muna si Tanya sa loob ng bahay. Hinanap niya ang presensya ni Charlie sa loob, ngunit hindi niya ito nakita doon. "Ma'am Tanya, ito na po ang kwarto niyo, ma'am." "Ay Manang, Tanya na lang po. Hindi po ako sanay na tawaging ma'am." Natatawang wika niya dito. "Sige, maiwan na kita dyan, Tanya, ha? Kakatok na lang ako mamaya kapag nakapagluto na ako at baka dumating ng maaga si Sir Charlie." "Ay Manang, pwede po ba akong tumulong sa inyo magluto?" "Naku, hindi na kailangan at baka pagalitan pa ako ni Doña Roda. Ang sabi niya, magpahinga ka na dyan." "Sige po Manang, salamat." Umalis na si Manang Feli at naiwan si Tanya sa loob ng silid. Malaki ang silid at para itong isang buong bahay na nila sa isla. Nagawi ang kanyang paningin sa isang sticky note na nilagay malapit sa salamin. Kaagad niya itong kinuha at binasa. "Please be comfortable, Tanny Cutie." "Tanny Cutie?" Bulong niya sa sarili. Agad naman siyang napangiti nang maalalang iyon pala ang madalas na itawag sa kanya ng binatang si Charlie. Bumabalik na naman ang mga nawalang ngiti sa kanyang labi. Nagbihis na muna siya at nag-ayos nang marinig niya ang isang pamilyar na boses sa baba. Agad niyang binuksan ang pintuan. Napansin naman agad ni Charlie ang pagbukas ni Tanya ng pinto, dahilan upang mapangiti ito ng tudo. Dali-dali itong nagtungo sa taas at niyakap ng mahigpit si Tanya. "I miss you, Tanya." "Charlie, hindi ako makahinga." Sorry, I'm just so glad that you're here. Wala nga akong ka-idea na paaralin ka ni Ma'am." Nakatitig lang si Tanya sa binata at hindi nagsasalita. Nahihiya pa rin siya sa mga pinagsasabi niya sa binata 2 buwan na ang nakakalipas. "Kumusta ka na?" Tanging nasabi niya sa binata. "I'm good. Ikaw? Kayo, kumusta na kayo doon? Si Kyle, nagpapahatid pa rin ba? Sino na ang maghahatid sa kanya ngayon?" Sunod-sunod na tanong ni Charlie dahilan upang matawa si Tanya ng bahagya. "Oh, bakit ka natatawa?" "Wala, hindi mo rin talaga sila nakakalimutan kahit ilang buwan na ang nakakalipas." "Hindi ko nga rin nakakalimutan yung sinabi mong aalisin mo na ako sa buhay mo. Now that you're here, nakabalik na ba ako sa buhay mo?" Nakangiting wika nito. "Ano ba, Charlie? Nakakahiya. Kalimutan mo na yun." "Sir Charlie, kakain na daw po at nakahanda na po ang tanghalian," wika ni Manang Feli. "We'll be right there, Manang. Let's go." Kumakain na sila ng tanghalian. Hindi pa rin mawala-wala ang mga ngiti sa labi ni Charlie. Bagay naman na nahalata ng kanyang ina. "Oh, you seem very happy, Charlie. Hindi ka ba napagod sa work?" "I feel energized, Ma'am." Ngumiti lang ng bahagya si Doña Roda habang nagpapatuloy ng kanyang pagkain. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang biglang pumasok ang isang magandang babae. "Good afternoon, Tita Rod."
Oh my gosh, Tremin, kailan ka lang dumating? Last night lang, tita. Hi, Charlie. And you are? Tanong niya kay Tanya. Tanya Cruz. Bagong maid niyo, tita? No, iha. Scholar ko siya. Oh, really? I thought maid ninyo po. Anyway, Charlie, I've watched your interview on TV. Totoo ba yun? What brought you here, Tremin? Kinumusta ko lang kayo. May problema ba? Kumain ka na muna, iha. Have a seat. Hindi na po, tita. Aalis na lang din po ako at baka ayaw ni Charlie na nandito ako. Nakakahiya naman kung ipipilit ko ang sarili ko. Goodbye, tita. I gotta go. Umalis na si Tremin habang nakatingin lang si Doña Rhoda sa anak na si Charlie. Bakit mo naman ginanon si Tremin, Charlie? Kakabalik niya lang. Mom, she's not welcome here anymore. Nawalan ako ng gana. Mauna na ako sa kwarto. Tanya, magpapahinga na muna ako ha. Tumango lamang si Tanya bilang tugon. If you were to ask kung sino man yun, iha, siya ang first love ni Charlie. So far, 2 babae lang naman ang napaikot sa mundo ng anak ko. Si Tremin at si Alexis. Bakit po ba sila naghiwalay ni Tremin? Ewan ko ba doon? Ang alam ko kasi hindi naman sila nag-away. Nag-ibang bansa lang si Tremin for her studies. Pero don't worry, iha. That was a long time ago na. Ay, wala na pong problema, tita. I just hope when Charlie really finds his next love, sana hindi na siya masaktan pa. Anyway, ilagay mo dyan yan at hayaan mo nang si Manang ang maghugas niyan, okay? And next week, mag-i-enroll ka na for your last year. Sige po, salamat. Kinagabihan, nakahiga lang sa kanyang kama si Tanya nang makarinig siya na mahihinang katok sa kanyang pinto. Tumayo siya at tinungo ito. Charlie, let's go. Teka, saan tayo pupunta? Sa may hardin. Nilagyan na kasi ng lights ni Mami, kaya ipapakita ko lang sa iyo. Bakit? Don't ask too many questions, Tanya. Tara na. Hindi na nakatanggi si Tanya sa binata at agad na nagtungo sa hardin. Manghang-mangha si Tanya sa nakita para siyang nasa paraiso sa sobrang ganda. Ang ganda! Ang ganda nga, wika ni Charlie habang nakatingin kay Tanya. Bakit sa akin ka nakatingin? Nagagandahan ka sa garden. Nagagandahan naman ako sa iyo. Okay ka lang? Okay lang, pero nung dumating ka, lalo pang naging okay. Charlie, ano ba? Bakit? Natatakot ka bang mahulog sa akin? Sasaluhin naman kita. Oh, stop it. Will you stop smiling? This is how I normally look. Nagpapakyut ka na naman kasi Naiinis na ako. Naiinis din naman ako sa iyo Lagi ka na lang sumusulpot sa isip ko. Naiinis din ako sa mga mata ko kasi mga ngiti mo lang ang lagi kong nakikita. Charlie, ano ba talaga ang pakay natin dito? Akala ko ba ipapakita mo lang ang garden niyo? Oh yeah, that's right. The beautiful view and the beautiful you. Nakatingin lang si Tanya ng seryoso sa binata. Ito na naman ang nakakabinging pagtibok ng kanyang puso na umaalirto na. You know, Tanya, 2 beses na akong nasaktan. Dapat nga ay matakot na ako Pero here I am, still giving myself a chance to love someone and a chance to be loved by someone wholeheartedly. Hindi ako takot. Hindi na ako matatakot because you taught me how I should face all my weaknesses. Kung ikaw hindi takot, ako takot ako. Sabi mo, sasaluhin mo ako kapag nahulog ako. Hindi mo naman ako sinalo Nahuhulog ka na ba nun? Bumagsak nga ako Teka nga, bakit ba ako nagsasabi ng ganito sa iyo ngayon? Kasi gusto kong malaman. Bakit gusto mong malaman? Kasi feelings mo plus feelings ko equals feelings natin para sa isa't isa. Ha? Hindi ko magets. Magigets mo na ba kapag sinabi kong mahal kita, Tanya Curie? Hindi, kasi iniwan mo ako,
Tapos may mga babae pang sumusulpot kung saan. Iba talaga pagwapo. Niyakap bigla ni Charlie si Tanya at inamoy ang kanyang buhok. I love your scent, but I love you more, Tani. How I wish I could call you Tani baby na, hindi Tani cutie. Napatawa na lang ng malakas si Tanya dahilan upang yakapin siya ng mahigpit ni Charlie. Palapit na ng palapit ang kanilang mga mukha, tanging paghinga na lang nila ang kanilang naririnig ng mga oras na iyon. Tanya, can I kiss you? Hindi umimik si Tanya sa tanong ni Charlie. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at tuluyan na ngang naglapat ang kanilang mga labi. Hindi magawang umangal ni Tanya sapagkat nananabik din siya sa binata. Ilang minuto din sila sa ganoong forma nang bawiin ni Charlie ang kanyang mga labi sa nooy patuloy pa rin sa pagngiti. Umupo sila sa may upuan at inilagay ni Tanya ang kanyang ulo sa balikat ni Charlie. Hindi na nila namalayan na doon na sila nakatulog. Nagising sila sa sinag ng araw. Nagulat naman si Tanya dahil doon na pala sila naabutan ng umaga. Good morning. Charlie, dito ba tayo natulog? Baka nakita tayo ng mami mo. Don't worry about her. Naku Charlie, baka mapalayas na ako nito. Huwag ka ngang magpanik dyan. Tara na at kakain na tayo. Nagtungo na sila sa kusina at nadatna nila doon si Doña Rhoda kasama si Tremin. Charlie, Tanya, where have you been? Bakit sa labas kayo galing? I'm sorry ma, hindi na po namin namalayan na nakatulog pala kami sa hardin. Magkasama kayo buong gabi? Opo. What? Are you out of your mind, Charlie? Sigaw ni Tremin sa binata. Why? What's wrong with that? Wala naman kaming ginagawang masama. At bakit ka ba nandito? Ang aga pa ah. Don't you know? Ako ang magiging partner mo for today's shoot. Nag-effort pa nga akong puntahan ka without even knowing na nakikipagkumpulan ka sa ibang babae. Hold your mouth, Tremin. I'm sorry, tita. I'm just so disappointed. Baka nakakalimutan mo, Charlie, na girlfriend mo pa rin ako. Hindi tayo naghiwalay, di ba? What are you talking about? Nagka-girlfriend na ako ng iba. Nagka-boyfriend ka na ng iba. Tapos hindi pa tayo hiwalay? Are you high? Pwede ba huwag na kayong magsigawan dito? Tremin, get out of my house and don't ever come back. Tita, but? No buts. Leave. Isa ka pa, isa kang konsentidor na matanda. Sa galit ay agad na sinampal ni Doña Rhoda si Tremin. Bastos, umalis ka ngayon din, ang kapal ng mukha mo. Galit na umalis si Tremin sa mansyon. Napahawak naman bigla si Doña Rhoda sa kanyang dibdib. Mom, are you okay? I'm alright, I just need my medicines. Kinagabihan ay nasa kwarto lamang si Tanya at hindi mapigilang maiyak sa nasaksihang pangyayari kanina. Nakarinig na naman siya ng katok ng kanyang pintuan. Pinunasan niya muna ang kanyang mga luha at tuluyang binuksan ang pinto. Matutulog ka na ba? Charlie, uuwi na lang siguro ako sa amin. Hindi ko na kayang nakikitang nagkakaganoon kayo. Don't blame yourself, Tanya. Wala naman talaga kami ni Tremin. Matagal nang wala. Ewan ko ba kung bakit siya nanggugulo ngayon. Ganon din siya noong kami pa ni Alexis. I'm sorry. Umiiyak ka ba? Nabigla lang ako. Don't blame yourself, okay? Besides, Mom is okay na. Hug na nga lang kita. Niyakap ni Charlie si Tanya at binigyan ng halik sa mga labi. Tinugo naman ni Tanya ang mga halik na iyon dahilan upang maging mapusok ang mga naging pagtugon ng binata. Unti-unti na nilang hindi na malayan na hindi na nila mapigilan ang kanilang mga sarili at humiga na sila sa kama. Sa di inaasahang pagkakataon ay may nangyari sa kanilang dalawa. 2 linggo na ang nakalipas at nakapag-enroll na si Tanya sa isang universidad. Laking pagtataka niya rin sa kanyang sarili nang mahalata na niyang halos araw-araw na siyang nagsusuka
At minsan ay hindi na niya gusto ang amoy ng mga dati niyang paboritong ulam. Sinabi niya ito kay Charlie at agad na bumili si Charlie ng 3 pregnancy test. Ang 3 pregnancy test ay iisa lamang ang resulta, positibo, dahilan upang manglumo si Tanya. Charlie, what if buntis ako? 3 pregnancy test na to. I'm just here, okay? I will be very grateful kung buntis ka. Pasikreto silang nagtungo sa hospital at ipina-check up ni Charlie si Tanya upang makasigurado. Congratulations, you are 1 week pregnant. Napatalon sa saya si Charlie sa nalaman. Magkahalong kaba at saya naman ang naramdaman ni Tanya. Ano ang sasabihin niya sa mga magulang niya? Paano ang kanyang pag-aaral? Ngunit pagtingin niya sa sobrang saya ni Charlie ay napangiti na rin siya dito. Paglabas nila sa hospital ay agad din nilang ipinaalam ang pagbubuntis ni Tanya kay Doña Rhoda. Nagulat man ay labis itong ikinatuwa ng matanda. Pumunta naman sila sa isla kung saan nandoon ang mga magulang ni Tanya. Pagkarating nila doon ay agad nakatikim si Charlie ng suntok galing sa tatay ni Tanya. Pasensya na po, mahal na mahal ko po ang anak niyo. Kaya mo binuntis? Tama na yan, wala na tayong magagawa dahil nandyan na yan. Ano ba ang plano niyo? Wika ng nanay ni Tanya. Papakasalan ko po ang anak niyo, hindi ko po siya iiwan. Napakamot lamang ng ulo ang tatay ni Tanya, ngunit agad naman niyang niyakap ang kanyang anak at si Charlie. Nag-aaral pa rin si Tanya at kasalukuyan namang nagtatrabaho si Charlie sa isang kumpanya habang patuloy pa rin sa pagmomodelo. Makalipas ang 4 na buwan ay ikinasal na si Tanya at si Charlie. Nanganak naman si Tanya ng isang malusog na batang babae at pinangalanan nila itong Talish Annalie Cruz Villafuente. Nakabukod na rin sila ng tahanan at bumuo ng isang masayang pamilya. Nakagraduate naman si Tanya sa kanyang kurso. Dumadalaw naman minsan si Tanya sa kanyang mga magulang. Nagpapasalamat naman si Tanya na isang responsableng ama at asawa si Charlie. Habang palaki na ang kanilang anak na si Talish, ay ang isa na namang blessing ang dumating sa buhay nila. Ngayon, isa na silang masaya at kontentong pamilya kasama ang kanilang 2 supling na sina Talish at Andre na binabalutan ng pagmamahal galing din sa mga taong nagmamahal sa mag-asawa. Alright mga kakulay, ang ganda, right? Ang ganda ng story. You know, hindi ko akalain na nag-viral ang story na ito noon. Noong nag-umpisa pa ako. Diyos ko, natawa ako. You know, I listened to this video. I listened to this story. Ay, Diyos ko, day, natawa talaga ako sa boses ko. Natawa ako sa pagbigkas ko and all. OMG. Ngayon, iba na naman ang style ng narration ko. It doesn't mean na perfect na. Kasi until now, baluktot pa rin. OMG. But, at least I tried. At least, nandyan kayo nakinig sa akin. At least, you guys learn to love me and embrace my mistakes, right? OMG, I love you all. Yeah, kasi noon, hindi talaga ako marunong magtagalog. No way. No, I can understand, but, to speak Tagalog, no way. Now that I'm been narrating for 3 years, parang, makapagsalita na ako ng Tagalog. Yay! Even though, may accent ako, may sariling pagbigkas ako, OMG. But at least, natutunan kong magtagalog. Yay! Alright, mga kaibigan, maraming salamat po talaga. This is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. Bye!